ng kaso dito po sa mga involved sa maanumalyang mga flood control projects sa Quezon City. Ang iba po, ang aming pong mga complainants are from different Quezon City districts. Inaayos naman po namin yung kanila pong mga documents para ma-qualify po sila as proper litigants para sa isasampa namin kaso. Yan, name one, Adjo tayo din, mag-file yung case against him. Si Arjo lang sa apat? Yung shoot na yan. Congressman Adjo Atayde. Sure, we will file a case against him. Good morning everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong mosong ka-Alda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segments. Okay, buuin nyo to start to finish. Kaya, and syempre, wag ninyong kakalimutan na i-share ito. Okay, wag ninyong kakalimutan. Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Wala na. Tapos na ang nalalabing panahon ni Mr. Spotted dito sa kanyang sinasakupan at dito sa mundo, dahil nga guys, ibang mundo na ang kanyang kahaharapin. Walang iba kundi kulungan dahil kakasuhan na siya kaugnay sa flood control project. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again say TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya ng sinabi ko kanina, ito na nga, like what I said earlier, buti nga sa'yo Mr. Spotted, deserve mo yan, or Arjo Atayde, deserve mo yan, Arjo. Diba? Eto hindi siya makukulong, oo, pero malapit na siyang makulong guys. Dahil guys, magbababush na siya dito sa earth, or mawawala na siya dito sa earth. Dahil nga, iba na ang kanyang kagagalawang mundo. Pagdating ng future, okay, ibang mundo ng kanyang kahaharapin, at pagka natuloy talaga yung demanda, ay nako talagang, or pagka nahuli na yan ng mga pulisya or ng pulis, ay nako talagang makukulong na yung si Arjo. Talagang pagbabayaran na niya lahat ng kasalanan niya kaugnay ng flood control project, or kaugnay siya sa mga flood control project. Kaya he deserves that, okay? He deserves to be polished, or to punished, and he deserves the deserve niya talaga maging convict dahil sa mga pinagagagawa niya dito sa labas or sa outside world. Diba? Dahil wala naman siyang ginawang kabutihan, ang puro ginawa niya lang naman is puro kabalbalan, puro kawalangyaan, puro katarantaduhan. Diba? Ganun lang yun guys. Di gaya ng iba dyan na talagang bonggang-bongga talaga, no, na
todo tago. Ayan na, hindi na siya makakapagtago. Hindi na siya kailanman makakapagtago dahil nga hinahunting na siya. Hinahanap na siya ng mga pulis at syempre pinagkakaisahan na siya talaga ng bonggang-bongga, 'di ba? Ang bilis talaga ng karma, guys. Ang bilis talaga niya. Hindi yung dati may mangyayari na agad na masama sa'yo. Hindi. Digital na yung karma. Kasi lahat 'di ba? Lahat in-expose nila, nagpapa-interview sila lagi 'di ba? Kada ano, nagpapa-interview sila, dinidisplay nila yung mga yaman nila yan. Yan, iniimbestigahan ka na ngayon, bukod dyan, kinakasuhan ka na or kinasuhan ka na. What more kaya kung binalita pa sa TV na binalita yung actor na slash politician na si Rep. Arjo Atayde nahuhuli na ng mga polis. What more kaya kung ganun yung binalita, 'di ba? What more kaya kung yun yung laman ng mga pahayagan ng mga tabloids, kung usap pa tabloids, 'di ba? Kung ng mga social media, anything about Arjo, 'di ba? Yun yung maganda doon, mga ka-Alab Nation, 'di ba? Talagang hindi talaga natutulog ang Diyos talaga dito sa mundo natin, no, dito sa mundong ibabaw na talagang ginagalawan natin, at talagang hindi talaga siya pinapatulog, guys, ng kanyang konsensya. Kaya sorry na lang, kailangan mo na magbayad lahat ng mga pinagagawa mo since Zarzuela Day pa, at since the day na pumutok ang issue ng flood control project, nadawit ka nga, 'di ba? Or yung isa ka sa mga tarantado na kumukuha or nagnanakaw ng kabatang Pilipino, dapat mo na talagang pagbayaran yan, 'di ba? Dapat mo na talagang 'di ba? Bilis-bilisan nyo naman, 'di ba? Bilis-bilisan nyo naman paanda rin talagang kaso, at talagang mahuli na yung Arjo Atayde na yan. Tapos picturean ninyo. Dapat yung nakangiti, nakahawak na ganyan sa stillbirds, tapos nakangiti. Ganyan yung ngiti, 'di ba? Para sa ganun, 'di ba, maipakalat sa social media, 'di ba? Or habang kumukuha kayo ng mga fingerprints ng ulol na yan, talagang dapat kunan nyo din talaga ng picture para talagang may ebidensya at resibo kami, 'di ba? Para may ebidensya at resibo na magpapatunay na talagang kinulong nyo yan. Hindi, 'di ba? Kasi alam nyo naman ngayon nowadays, 'di ba? Maraming nagsasabi na kinulong. Pero guys, wala naman ebidensya, wala namang resibo, 'di ba? Oo nga, may resibo kaso binabalita sa TV. Pero guys, iba din talaga pagka talagang sa social media or sa SOCMED mo na in-expose ang baako at katarantaduhan ni Spotted, 'di ba? Iba din talaga pag doon mo na talaga in-expose, 'di ba? Wala na siyang magagawa kundi ma-expose at kundi mapahiya online, 'di ba? At talagang kahiya-hiya naman talaga yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Ito nga ba yung sinasabi ko nung nakaraan na ano bang tawag dito? Na food operation, nag-relief food operation siya. Wala ding nagawa. Still, kinasuhan pa rin siya talaga. Ibig sabihin, kahit anong gawin mong pagmamalinis, kahit anong gawin mong pa-project kuno sa Quezon City, talagang mapaplastic ka na sa'yo yung mga tao, at talagang wala talagang magagawa yung pagiging plastic mo, 'di ba? Wala kang magagawa yan. Wala kang binatbat kay Alden. Talagang si Alden with
purpose talaga yung without a purpose talaga kung tumulong. Ikaw, pumutok yung kaso ng flood control ay talagang ura-ura daw o talagang nagpakuha siya ng litrato, nagpakuha siya ng video na talagang namimigay siya ng mga relief goods or ng mga foods or mga delata, or mga canned goods na mga noodles, bigas, 'di ba? Namimigay siya ng mga ganon. Tapos nagpapakuha siya ng mga litrato para ano, for what? For publicity. Plastic Karen spotted, 'di ba? Medyo hindi ka panipaniwala or talagang hindi ka panipaniwala yung mga pinagagagawa niyang plataforma dito sa lugar niya, 'di ba? At talagang ako hindi ako hindi ako naniniwala or hindi ako naniwala dito sa pinagagagawa niya. Talagang naaamoy natin talaga na talagang plastic at talagang na talagang plastic talaga siya, 'di ba? At talagang ano siya, talagang plastic, talagang plastic talaga siya, 'di ba? Talagang nagpapakitang gilas siya para sa ganon. Malinis yung pangalan niya, malinis yung pangalan niya na talagang siya din naman talaga yung nagdumi, 'di ba? So alam mo na talagang may purpose at talagang may intention yung pinagagagawa niyang gusto niyang makatulong sa mahihirap. Gusto mong makatulong sa mahihirap, dapat noon mo pa ginawa, 'di ba? Dapat noon mo pa ginawa yung pagtulong sa mahihirap na sinasabi mo. Hindi talaga yung talagang pagka may kaso ka ng pumutok or may flood control ng pumutok, talagang dun ka lang talaga kikilos. Ang galing mo rin eh. Ang galing mo rin magkaila, Mr. Spotted, 'di ba? Galing mong magkunya-kunyarian na talagang malinis konsensya mo at talagang tumutulong ka talaga sa mga kababayan mo dyan sa QC or mga nasasakupan mo dyan sa QC. Huwag kami Mr. Spotted dahil galing ako sa QC, dyan ako pinanganak, 'di ba? Huwag kang linis-linisan, 'di ba? Huwag kang maglinis-linisan na kunwari tumutulong ka pero deep inside naman pala, 'di ba? Pagka hindi ka na nakaharap sa camera, hindi ka na tumutulong, wala ka nang pakialam dahil yun ka. Walwal ka ng walwal, pasal dito, pasal doon, ganito, ganyan, 'di ba? Ganyan din naman talaga yung mga pinagagagawa ni Spotted eh. 'Di ba? Imbis na maawa sa mga constituents niya na binabaha ng mga ginaganito, ginaganyan, 'di ba? Nakakaranas ng mga baha, ng mga kalamidad. Asan siya that time? 'Di ba? Nag-abroad lagi siya, labas-pasok siya sa abroad. Tapos ngayon na kinasuhan siya, talagang linis-linisan konsensya. Ano to? 'Di ba? Huli na nung nililinis mo konsensya mo, nililinis mo pangalan mo, huli na ang lahat. Talagang kailangan mo na pagbayaran. Kaya good luck ha, dahil wala ka ng takas sa kasong kahaharapin mo ngayon. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. See you on my next video. Bye-bye.